Noong Abril 10, nagkaroon ng tensyon matapos palisin ng Local Economic Enterprise Office ang ilang vendors sa labas ng Iloilo Terminal Market. Giit ng otoridad, street obstruction ito kahit nasa labas ng restriction zone ang mga bolantero, pinayagan ng barangay at nagbabayad ng arkabala. Ayon sa mga saksi, agad na sinamsam ng mga enforcer ang mga paninda ng bolanteros nang walang babala pagkadating nila sa lugar. Sa mga sumunod na araw, mas malalaking puwersa ng pulisya ang dineploy sa merkado na nagbunsod ng kabi-kabilang pagkondena mula sa mga progresibong grupo. Ayon sa Iloilo Terminal Market Vendors Association, simula nang pumasok sa public-private partnership ang Iloilo City Government at SM Prime Holdings para sa rehabilitasyon ng merkado, 60% ng espasyo ang nakukup nito kasama ang malalaking negosyo. Ang natitirang 40%, karamihan sa mga dating vendors ay hindi na nabigyan ng espasyo o kaya itinulak sa mga hindi estratehikong pwesto sa ikalawa at ikatlong palapag. Bukod dito, ang mga bolantero ang unahing nagdadala ng murang kalakal mula sa mga karatig bayan dahil ang merkado ang kinagisnang bagsakan sa lungsod. Kadalasan, nagsisimula silang maglatag ng kanilang benta tuwing gabi sa oras na sarado na ang palengke dahil sa limitadong oras nito. Ang gina-emphasize yun nato diri nga paano makabuhi ang mga bolantero sa isa lang adlaw nga pagbaligya. Ang ato nga panawagan sa dira dapat ado-adlaw na ibalik sa ado-adlaw ang pagpabaligya sa mga bolantero naton sa ila usual nga lugar sa super. Hindi siya sakto kag hindi siya tama ang ginaobra sa city government nga pang-carry off sa pag-threat sa mga bolantero nga ikwaon ang ila nga baligya. Amo lang yung ila only source of livelihood. Ngayon, may di umanong affidavit of undertaking na ipinapirma ang pamalaan na nagsasaad ng pagiging obligado ng mga bolantero sa lahat ng itinaktang regulasyon sa merkado. Do personal nila nga affidavit nga agree sila sa mga ginapanghimo sa city government sa ila and hindi sila pwede maka-question. Ang hining affidavit no ginhatag dun sa ila without explaining further kung ano ni siya ang purpose ng affidavit. Nagsimula ang panawagan ng mga grupo laban sa tinatawag na mollification simula noong 2023 nang hindi pa ipinapatayo ang redeveloped na merkado. Bukod sa espasyo at pagdagdag ng proteksyon para sa maliliit na manininda, hiling nila ang pagpigil ng karahasan ng mga alagad ng batas at ang pinakahihintay ng mga bolantero na dialogo sa lokal na pamahalaan. Ito si Kervin Bonganciso mula sa Panaysayon nag-uulat para sa Alam.